Good morning. Ngayon is November 29. And then naubos ko na yung tinapay ko. So ito na lang yung kakainin ko kasi wala akong tinapay. Ayun. Alam niyo ba, sa totoo lang, pag nag-abroad kayo, dapat bumili kayo ng sarili nyong almusal or pagkain na emergency, like mga biscuits. Kasi yung mga amo dito binibilang ang tinapay. O kaya hindi ka bibigyan ng pagkain. Ganun. Kaya kayo dapat meron kayong mga biscuit. Ang hirap mag-abroad. Alam nyo ba? Imbis na iipunin mo na lang yung pera mo, minsan ibibili mo pa ng pagkain. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi, alam nyo ba yung pinuprovide niya yung mga needs ko. Kasi alam nyo, sa totoo lang, 14 months na wala akong sasahurin. Kasi 14 months biruin nyo, wala akong sasahurin, as in zero, wala. Kung hindi lang sana ako naluko sa sukat, kung tama lang yung naging sukat ng lupa ko, alam nyo, nakauwi na ako ng Pilipinas, nakapagpahinga na ako. Biruin nyo, ang hirap-hirap na magtrabaho na 14 months na wala kang sinasahod. Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi pinakita ni Lord kung sino yung mga taong nagmamalasakit sa akin at hindi nagmamalasakit sa akin. Ayun, alam ko naman na darating ang panahon na lahat ng pagsubok na nararanasan ko ngayon, babaguhin ni Lord at alam kong meron siyang mas magandang plano sa akin. And then, sana na kung ano man yung ginawa sa akin ng mga taong naging masama, wag sana maranasan ng mga anak nila, magiging apo nila, buong angkano pamilya nila. Kasi ang hirap, sobrang hirap yung pinagdadaanan ko. Pero umiiyak ako at tinatanong ko ang Diyos, ano po ba ang plano nyo? Bakit nangyari sa akin to? Ibibigay ko na lahat ng problema ko. Yun ang sinasabi ko sa Panginoon. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko na ho kaya. Tapos bigla akong na-realize na siguro may masigit pa na magandang plano ang Diyos sa akin. Siguro yung plano niya na ilayo niya ako sa mga taong masasama na merong hinahangad na masama sa akin. Siguro yun ang way ni Lord para ilayo niya ako kasi siguro may mga taong gagawa ng paraan para maibaksak ako. Yun. So anyway, may popcorn pa ako dito. Alam niyo, buti ng Panginoon kasi marami siyang ginagamit na tao para tulungan ako pinansyal, especially sa pagkain. Alam niyo yun, bless ako. And then ayun nga, kahit mawawalan na ako ayoko na magkwento kasi kapag nagkukwento ako about sa blessing, about sa parang maraming taong nagdadasal na maghirap ako sa buhay. Parang maraming nagdadasal na sana bumagsak ako, ganun. Pero ganun pa man, mawala man lahat sa akin, naiintindihan ko, bahala na ang Diyos, bahala na ang Panginoon na mag-alaga sa akin. Ayun, uunahin ko yung sarili ko, anak ko, at hindi mo na ako tutulong kasi walang-wala talaga ako, as in, kung meron man akong pera, is yun talaga yung para sa kinabukasan na ng anak ko, pang paaral niya ng college. Yun lang ang meron ako. At sana, yung mga taong gumagawa ng mali, sana malaman nila yung katotohanan na hindi madaling kumita ng pera sa abroad. At sana yung mga ginagawa nila, hindi nga mangyari sa magiging anak at apo nila. Natutuwa sila sa ngayon sa mga nangyayari sa buhay ko na naghihirap ako. Pero may Diyos, may nakakakita. Alam ni Lord kung ano yung mga problema ko sa buhay. Alam ni Lord kung sino yung mga taong siguro ito yung way ni Lord na ilayo niya ako sa mga taong nananamantala sa akin. So anyway, hindi ko na lang sasabihin lahat yung nangyayari sa buhay ko para wala nang yung mainggit ba, kasi syempre parang feeling nila ang saya-saya ko sa ibang bansa, feeling nila nabibili ko yung mga bagay na gusto ko pero hindi nila alam pinaghihirapan ko yun. Pinaghihirapan ko siya. Nandito ako sa kwarto. Tingnan nyo, nagka-pimples na ako sa
So guys, bye na kasi magtatrabaho na ako tsaka kain ako nito. Ito pinaka-almusal ko. Sana malaman ng mga taong gumawa sa akin ng maliit na hindi sasang-ayon ng Diyos sa mga ginagawa nila sa akin. Dahil laging sumasang-ayon ng Diyos sa mga taong matutuwid at hindi sa mga taong masasama. So, bye guys and God bless.